Yeah. So, so yan. So, yung topic po natin this afternoon, ah, the title, Until the End, Be Faithful. So, maging tapat po tayo hanggang sa dulo na Tagalog. Tama ba, Kuya Dot? Tama ba to, Kuya Ren? Paano mo Kuya i-translate? Mark, parang mali ata yan. Oo. Be faithful until the end. Oo. Binaliktad ko lang, Kuya Dot, di ba? Yes. Di, Ano ba di sa ko makita, Tagalog yan? Brother Mark. Ha? Di ko makita. Right. Loading ata. So, all right. Thank you, Brother Red. So, yung ating topic po today is until the end, be faithful. Kuya So, Mark, parang grammar, by grammatic parang grammatic error ata yan. ah, Tama ba yan? hindi. Thank you, Kuya Don. Ano ba yan sa Tagalog, Kuya Don? Until the end, be faithful. Ah, hanggang sa uli tapat. Tama ba? Hanggang Ayun. sa uli tapat. Tama. Oo, tama, Kuya Ren. Salamat. So, bakit tayo maging tapat hanggang sa dulo? Kasi po, sayang po yung ating panahon. Sayang po yung oras, sayang po lahat ng effort na ginagawa natin sa buhay kung hindi tayo magiging tapat hanggang sa huli. Inaasahan po ng Diyos na maging tapat tayo sa kabila po ng ating kalagayan. Life is a race. Tama ba yon? Life is a journey. So, inaasahan ng mga naglalakbay na makakarating po sila sa paroroonan. So, yan yung ating magiging topic today. As a Christian, yung buhay po natin, isang paglalakbay. Nga, ano lang po tayo dayuhan lang tayo sa mundo, di ba? And the greatest goal, yung layunin po natin ay mapunta po sa kaharian ng Diyos na yun po ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya namatay ang Panginoong Hesus, nabuhay siya muli para bigyan po tayo ng pag-asa na life would be restored at yung buhay po natin ay magkaroon talaga ng walang hanggan. Buhay na walang hanggan kasi nilayon tayo ng Diyos na likhain na for eternity makakapili niya. Kaya tayo ngayon sa pagiging Kristiyano po natin ay dapat po maging tapat tayo. We need to be consistent and intentional to live for the Lord para po tayo po ay maging tapat hanggang sa ulit. So, okay, so ito po yung ating passage. Nakikita niyo ba yung screen ko? It's okay? Kita ba? Kita, Mark. Okay. Thank you, Jane. So, yun yung pinaka-passage natin. So, in Acts 28, verse, what happened? Teka lang What happened to the second slide? Asan yung second slide? Verse, okay, sorry. Sorry. Yan, so, ayan, so yan po ang ating passage. Kuya Red, pwede mo bang basahin, Kuya Red, yung ating passage? Sino ba yung gusto magbasa na lang? Kuya Mike, sige Kuya Mike, pakibasa. Sige bro, Acts chapter 28, 11 to 15, tatlong buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon, sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal na Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. 12, dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ng tatlong araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukasan umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli.
sa loob lamang ng 2 araw. Acts 28:11-15. Verse 14, may natagpuan kami noong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon sa isang linggo. Ng isang linggo. Laroon, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay. Laroon, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. 15, nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya pumunta sila sa liwasang Apeo at sa 3 bahay. Paano yan upang kami salubungin? Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang buhay. Acts 28. Yan, thank you, Kuya Mike. So, balik lang natin yung passage. So, yun. This is the last chapter, yung last journey nga ni Paul. Naalala niyo po yung topic ko ng mga nakaraan na God is in control. So, chapter 27 po yun. And then, dito na po, chapter 28 na po. So, pakimute lang po yung mga hindi pa nagsasalita. Thank you. So, this is 2 years. 2 taon po siya. Nandun na po sila doon sa Jerusalem, sa Rome, yung paglalakbay ni Paul at yung mga kasama niya, ay 2 years po siyang tumigil sa Rome, sa Roma, sa Italy ngayon. Italy na po ang lugar na yan. So, 2 taon po siya bago po siya kinuha ni Lord. It was 2 years of his life, but very productive, very proactive yung kanyang buhay kahit po nandun po siya sa kulungan. Nasa kulungan po siya, pero very productive. Ginamit niya po yun na circumstances ni Paul para po mas lalong maipalaganap ang mabuting balita. Amazing si Paul. Amazing talaga. So God's plans gonna fulfill. Kailangan matupad yung plano ng Diyos sa buhay niya. So dito sa verse 15, nung makita ni Paul yung kanyang mga believers sa Rome, yung mga Hudyo, kasama na rin po siguro yung mga hintil doon na talagang tumanggap na sa Panginoon, he was encouraged. Na-encourage si Paul, may mga kapatid ako sa pananampalataya dito. So, very, very relevant when it comes to our world today. Pag tinignan mo yung mundo ngayon, sa news, sa mga balita, sa social media, may mga believers, may mga mananampalataya na tumatalikod po sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Tama po, meron pa ba kayo napalitan ng mga ganun na nangyayari? Okay? So, why it is happening? Bakit nangyayari po? God called us to be faithful. At yung faith natin masusubukan sa lahat po ng pagdadaanan natin sa buhay. Problema po yan sa negosyo, problema po sa marriage, sa relationship, any kind of trials na dadaan tayo. So, I think that's the most reason kaya po hindi tayo nagiging tapat hanggang sa huli. Pero, that's the way of life. Kailangan talagang daanan natin. And some of the people na tumatalikod sa Panginoon, kahit mananampalataya niya, is yung mga tinatawag po na mga makamundong bagay. Yun po yung mga bagay na humahad lang, kaya po hindi po nagtatapos sa maganda ang kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Nadadaig po sila. Just like in the parable po of the seed. Naalala niyo po doon, yung 4 na klase ng lupa. So gusto natin maging sa matabang lupa para po tayo ay umunlad, lalo pong lumago. That's why we're gonna talk about the life of Paul, kung paano po siya naging faithful sa kabila po ng lahat ng kanyang dinanas.
And yung key verse natin, naaalala niyo ba dyan? Yung sinabi niya sa Timothy, I have fought a good fight. That's the evidence na nagtapos po si Paul na faithful sa Panginoon. So the first thing to do is to trust the Lord. So trust the Lord. Trust God at all times. Sa lahat po ng pagkakataon, kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. Si Paul, kung maaalala niyo po, nung nakaligtas po sila doon sa barko, kinagat po siya ng ahas. And the people saw, nakita po ng mga tao doon sa island, mamamatay ang tao yan kasi kinagat eh. Kahit ngayon, di ba po, pag nakagat ka, hindi ka nakapunta sa ospital, patay ka. Pero si Paul, hindi po siya nagpanik. Tama po, nagsiga lang siya, bonfire lang siya. Why? Because he trusts God. Just like our verse in Proverbs 3:5-6, sabi po, kayawi tayong magtiwala ng buong puso. Lubusan at huwag tayong mananangan sa sarili nating karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So marami po mga desisyon na ginagawa sa buhay. Marami tayong iniisip, marami tayong mga goal, pero saan tayo maglalagak ng ating pagtitiwala? Sa tao ba? Sa mga bagay ba na nasa atin? O sa Diyos? Because the Lord says, the word of the Lord says, that if we trust the Lord, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi po tayo mapapahiya. Kapag nagtiwala po tayo sa Panginoon, sigurado po yung ating tagumpay. Kasi po, ang salita niya, yun ang tama. Yun ang tamang daan. Yun ang tamang gagawin. To overcome any trials, to overcome any decision. Mapakahirap pa man yung decision, pero kapag nandun ka sa salita ng Diyos, it gives us light. It gives us clarity. It gives us strength pag nagtiwala ka sa Panginoon. That's why trusting God, to trust God means if He tells you to do something, you obey Him. Meron kasi nagtatiwala, okay, brother, nagtatiwala ka ba sa Panginoon? Opo, nagtitiwala po ako. Pero trusting means you need to obey the Lord. Yun nakakalimutan natin. Doon tayo medyo sablay. We say that we trust the Lord, pero wala yung obedience to the Lord. Kaya nga, if you want to be faithful until the end, dapat po maging faithful ka na ngayon. Tama? Kasi hindi po natin alam yung bukas. Sino nakakaalam ng bukas? Nakakaalam, buhay ka pa bukas. Buhay ka pa sa 2 taon, buhay ka pa sa 5 taon. Sino makakapagsabi nun? Wala. That's why we need to be faithful today. And as we be faithful today po, hold on to the promise of the Lord. Kung ano yung pangako ng Diyos, panghawakan po natin. And continue to study the word of the Lord. So I seek ye first the kingdom of the Lord. Ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung nais ng Diyos? Kasi the more po na makikilala natin si God, again, the more that we will trust the Lord. Diba? Sa tao, pag hindi mo kilala yung tao, paano ka magtitiwala sa isang taong hindi mo kilala? So si God, bawat araw po ay isang oportunidad para kilalanin ang ating Ama na nasa langit, ang kanyang bugtong na anak ni Kristo at ang banal na Espiritu. It's an opportunity because one day we will go to heaven at kung hindi tayo intimate, sabi nga ng isang pastor, hindi tayo intimate sa relationship natin sa Panginoon, sa Diyos. Paano magiging langit yung langit? Because the presence of the Lord is beyond the joy that ninanais ng tao. It's an supernatural. Nagiging langit po yung langit sa presensya ng Diyos.
Okay? Yan. Number 2 is to journey together. Yan. So, the verse says, sino bang imbitan natin ang okay, sino po yung gusto magbasa ng ating verse? Ate Ellen, pwede mo bang basahin, Ate Ellen, yung verse natin? Ate Ellen. Ako na, Mark. May Ay, sige. nakabara lang. Okay, salamat. May nakabara, Mark. Yan, okay. Hebreo chapter 10 verse 24 to 25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, makikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Thank you, Mark. Ayun, thank you, Tata Rinante. So, the journey together. Bakit journey together po? Kasi po, sa buhay na to, hindi po kailangan mag-isa tayo. Si Paul, nag-journey siya to Rome. Meron po siya mga kasama. Hindi po siya nag-iisa. So kapag in-apply po natin sa buhay natin ngayon, sabi nga sa verse, kaya po nandito tayo ngayon sa PWD Fellowship is to encourage one another. Palakasin po ang bawat isa sa atin. Hindi po tayo lalago kapag tayo lang. So the joy in gathering together, kahit po Zoom lang to, kaya po to na-create, kaya po to nasikap na i-build ng ating Panginoon is for us to really have the fellowship. Maging palagay po tayo sa bawat isa at magtulungan. We need to help each other. We need to pray for each other. Napakalaking bagay po. Dati, I was negative about it. Pero ngayon, unti-unti ko po nakikita yung kahalagahan po ng PWD Fellowship. Hindi po ito na-create dahil sa amin, na-create po ito para sa Panginoon. Na-create po ito. Nalikha po ito, nasimulan po ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo dapat maalala po natin na every Friday meron tayong PWD Fellowship. Okay, siguro may mga some of us pumupunta po sa face-to-face. Okay. Alright, pumupunta kayo. But every Friday, 1 to 2 hours every Friday. What a joy po na kayo po ay makasama namin. And in our practical application po, in journeying together, dapat po tayo ay nag-i-encourage sa bawat isa. Alam niyo po, dalawa lang po klase ng buhay ngayon. Ang gamitin niyo po ang buhay niyo para maging pagpapala sa iba. Gamitin niyo ang buhay niyo para sa Panginoon. Or gawin niyo po ang gusto niyong gawin sa buhay. Dalawa lang po yung paraan. So piliin po natin. Sinasabi ng Panginoon, serve God, serve people. It's a journey. At sa journey po na yan, dapat hindi tayo mag-isa. Kailangan po natin ang isa't isa. Sabi sa Bible, kapag natumba yung isa, may babangon sa kanya. Diba, ang hirap na mag-isa. Literally, nabubuhay ka na mag-isa. Paano pag nagkasakit ka? Sino bibili ng gamot? Tama po. So, it's the same way sa ating pananampalataya. If there's someone, okay, medyo nanghihina si brother, may pinagdadaanan. So, that's an opportunity. Pag-pray natin, pag-mustahin natin, brother, ano ba? Bang nangyayari sa'yo? Di ka namin nakakasama. So ganon, we need to reach out each other. Kasi lahat po tayo may pinagdadaanan.
We really need each other for us to build. Para ma-encourage sila, oh, ito si brother pero nasa fellowship pa rin at nagbabasa ng Bible at talagang nagdi-disciple siya at nagiging prayer warrior siya sa fellowship. Those things are journeying together. Hindi kayo nag-iisa. And at the same time, the Lord is with us. Merong Diyos po. First and foremost, na hindi tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan. That's why it's really, really important na itong fellowship natin, wag po nating i-take in for granted lang. This is eternal life. This is the most important part of your life. Your faith to the Lord. If you want to be faithful to the end, isa po ito na pinagkaloob ng Diyos sa atin. And number 3, okay, there is a journey, there is an issue dun sa trust, but expect to struggle. Wala pong lumago sa kanyang pananampalataya na wala pong struggle. Ang dami po nating struggle sa buhay. Tama po ba? There's a lot of struggle in life, especially kapag po tayo ay nakakagawa ng mga bad decision, maling decision. That's a struggle. And sometimes it a stronghold. Stronghold daw po yun, sabi ng isang pastor. So, there's a challenge, there's a struggle, hindi po mawawala yun. Kaya, paano po natin pagtatagumpayan yun kung wala kayo sa Panginoon? Kung hindi kayo tapat sa Panginoon? Kung hindi po natin hinahanap ang Panginoon? What do you expect? Paano mo po ang pagtatagumpayan ng mga struggle? Ang struggle, kapag napagtagumpayan mo yung isang struggle po, sa susunod, may struggle na naman. So, how can you overcome that? Paano mo pagtatagumpayan yan? Okay, basahin po natin ang ating verse. Sino po yung gusto magbasa? Ate Mary Rose, pwede ka ba Ate Mary Rose? Okay po. Thank you. Okay. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit, tumutol ang mga Hudyo kaya't napilitan akong dumulog sa emperor. Gayunpaman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus, na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Gawa 28:17-20. Ayan, thank you, Ate Mary Rose. So, ayan, praise God. So, si Paul, sabi niya, wala akong ginawang kasalanan. Pero, nandito ako ngayon, nasa trial. At gusto po nila akong patayin. Kaya nga po, napunta ako dito sa emperador at sa Roma. So, ibig sabihin po, yung mga struggle natin sa buhay, minsan kagagawan natin. Tama po. At minsan, it's God's orchestration. At pag sinabi natin God orchestration, plano ng Diyos. Because God will take you to the right way hanggang sa mapulpil po ang kanyang plano. Sa mga desisyon natin, struggle na nga, sabi ko na kanina, marami tayong mga mali na ginagawa. A lot of times, confused tayo, worry tayo. Kaya nakakagawa po tayo ng mga bagay na ang ating faith ay nakokompromise. So those are struggles in life.
At isa na po dyan, yung ating sin, mga kasalanan po natin na hindi po natin mabitawan. Ang pag-aalala, sin yan eh. Bakit po? Kasi sinasabi mo na in control ka sa mga bagay, sa lahat ng bagay. Isa lang po ang may control, ang Diyos lang. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Do not worry. Tomorrow will worry itself. Ang Diyos ang mag-worry. Ang bukas po ang dapat mag-worry. So, paulit-ulit po pinapaalala sa atin ng Panginoon. We can find beauty in them when we respond in a way that honors God. So, sa mga struggle po natin sa buhay, how do you respond in the struggle? How do you respond kapag nakagawa kayo ng maling desisyon? Anyone? Pero alam niyo po, the beauty if you respond according to the word of the Lord, kung paano po napagtagumpayan mo yung struggle na yan. That's the beauty. Wala pong ibang tutulong sa atin, sa mga kahinaan natin, sa mga struggle natin, kundi ang Panginoon lamang. Kaya nga dapat, araw-araw tayong magbasa ng kanyang salita. Araw-araw tayong mag-aral ng kanyang salita. Pagbulay-bulayan po natin, meditate the word of God. Sabi niya, in Joshua, di ba? Sa book of Joshua, ano sinabi ng Panginoon? Pag-aralan mo para matupad mo ang salita ng Diyos. Paano natin matutupad? Hindi natin pinapag-aralan. Paano tayo susunod sa Diyos? Hindi mo alam ang salita ng Diyos. How can you obey God if you don't know His word? And in our struggle, dapat huwag kayong panghinaan ng loob. Pag mayroong mga struggle na hindi nyo napagtatagumpayan, huwag kayong panghinaan. Keep on asking the Lord strength and wisdom. Mag-pray kayo. Paano ka ba ito mapagtatagumpayan? Negative yung isip ko. Worry yung isip ko. Sabi ng Panginoon, the God will give us peace that surpasses all understanding. A supernatural peace and joy. Nagkakaroon ka ng joy kahit may problema ka. Kahit may struggle ka. Kasi bakit? Alam mo ang Diyos kasama mo. Tutulungan ka ng Diyos. Kung yung salita ng Diyos hindi mo alam, sinong tutulong sa atin? Okay? So expect the struggle. But again, we are blessed kasi kasama natin ang Panginoon. He will give us wisdom. He will give us strength, not just physically, mentally, but spiritually. Yun po ang magiging matatag dapat. Kasama po, kapag naging matatag ang espiritu natin, our spiritual life, magiging matatag na po ang ating mental. Even ganito yung physical natin. The most important is our spiritual life. We can overcome any struggles in life and challenges in life kapag matatag po yung ating spiritual life. And lastly, ayun, witness faithfully. Kuya Mike, pakibasa nga Kuya Mike. Isaiah 53, verse 4 to 7. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligat. Nagkanya-kanya tayo ng mga lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang karapatang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi
tumututol kahit nagugudan, at hindi umiimik kahit kauntuan. Isaiah 53, 4-7. Thank you, Kuya Mike. So, sino po yung tinutukoy sa verse? Si Jesus Christ. So, pinaprophesize po yan in the book of Isaiah. Alam niyo po, nung first time po marinig yung verse na yan, and then, there was an interview doon po sa Jerusalem. Isa siyang believer of Christ. Tapos, ano siya, pumunta siya sa Jerusalem, and we know that Jerusalem nasa Israel ngayon, at nagkandak po siya doon ng tanong. Yung tanong niya, sabi doon, naniniwala ba kayo na si Jesus yung Messiah? Naniniwala ba kayo na yung sa Isaiah 53, si Jesus ba yon? At nakakagulat kasi hindi sila naniniwala. At that time, sa interview na yon. Pero ngayon, marami na po naniniwala. But at that time, ayaw pong tanggapin ng mga Hudyo yung Isaiah 53. You can search that para maano yung sinasabi. So, anong connection nito to be a faithful witness? Okay? So, yung connection, kapag hindi mo alam yung pinapaniwalaan, why do you believe what you believe? Bakit nga ba? Bakit kayo naniniwala sa Panginoong Hesus? Anong connection nun? Kasi yung i-witness mo, dapat totoo. Tama? Amen? Dapat totoo yung i-witness mo. Totoo ba na si Jesus ay nabuhay, naging tao, the resurrection, naging tao ba siya? Kasi ngayon, maraming gospel preacher, maraming churches, malilito kayo. Tama po. And kapag hindi po totoo, pinapaniwalaan nyo na para kang nalaglag sa bangko. Okay? Para kang bulag, umaakay ng bulag. So, anong connection to be a faithful witness? Yung verse na to. So, alam po natin, through His Word, through the Word of the Lord, na ang Panginoong Hesus ay naging tao. He was prophesied. The whole book of the Bible, it is about Jesus. Patungkol po yun sa Panginoon. From the book of Genesis hanggang po sa New Testament, the Revelation, it's all about Jesus Christ. That's why, if we know the truth about Jesus Christ, we should witness faithfully. Whenever, anong yung whenever sa Tagalog? Nasaan man kayo, okay? Wherever, kahit anong oras, kahit anong panahon, in every opportunity we get. Pero baka naman po, nakakalimutan nyo, napapabayaan nyo po. There is a mission in life. Meron pong pinapagawa si God. Remember, if you want to be faithful to the end, you need to obey. You need to do the mission of the Lord. Kasi hindi lang tayo basta nabubuhay. Merong bagay po na pinapagawa ang Diyos. Hindi po masama yung negosyo. Hindi po masama yung pamilya. Hindi po masama na magkaasawa ka. You get married. But again, there is a mission. There is a mission na kailangan po nating gawin, pinapagawa ng atin, ng Diyos ng Diyos sa atin. Right? Bakit si Paul ganun na lang po siya ka marugdog? Ganun po siya ka zealous when it comes to pursuing God's purpose in his life. Bakit po? Because he encountered the Lord. Tama po, na-encounter niya ang Panginoon. Lahat po tayo dito, I believe, na-encounter natin ang Panginoong Hesus. In the book of Acts chapter 9, tama po, na-encounter niya ang Panginoon eh. So, he knows what he believed. Alam niya kung anong pinapaniwalaan niya. Today, prosperity gospel. Sa Amerika, the largest church in America is prosperity gospel. Yun po ang namamayani ngayon. That's why
mag-ingat po tayo. And the most important is to really share Jesus Christ. Kasi ang katotohanan at the end, okay, at the end, the truth will prevail and will set us free. Truth really matters. Dapat alam mo yung katotohanan. The truth will set us free. That's why, lastly, pang-apat po, okay, naging faithful witness tayo. We need to be witness faithfully about Jesus Christ. And lastly, para maging talagang faithful tayo until the end of our life, hanggang saan man yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi po, sabi po sa Bible, ang maliligtas hanggang sa huli, faithful. Amen? So anong gagawin natin? Keep your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. The Bible says, sinabi ng Panginoong Hesus, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya tingnan niyo yung buhay natin. Kay Jesus ba ako? Is my direction patungo sa Panginoon? Kinikilala ko ba ang Panginoong Hesus? In Philippians chapter 1, verse 12 to 14, sabi po dito, mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang mangyari sa akin, this is Paul talking, nalaman ng mga bantay sa palasyo. Faithful witness, remember po si Paul. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. See? Sabi ko po kanina, naging productive si Paul. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon. Lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. As Paul fixed his eyes, nakatingin siya kay Kristo. Bawat minuto ng kanyang buhay doon po sa bahay na panuluyan sa Rome, sa Italy, naging kapaki-pakinabang. Alam ni Paul, kasi nag-uusap sila ng Diyos He really knows na hanggang doon na siya. So he used that life, that time, ang panahon. Kasi yung panahon, hindi mo na maibabalik yan. So, mamimiss natin what is God is storing us the best. Yung pinaka-the best. Hindi tayo nabuhay to the fullest. Kapag na-miss po natin yung plan ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi ka nakatangin kay Kristo. Anong nangyari po? Pati mga bantay po sa palasyo. Na-save sila. Naligtas po sila dahil kay Paul. And he was writing yung mga the New Testament, almost half of the New Testament, sabi nga po, sinulat ni Paul yan, nakabilang din po siya. So tayo, nakabilanggo tayo sa kapansanan natin. Ano yung magagawa natin para po sa ikalalaganap ng mabuting balita? Ano pa sabi niya? Ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay. Na-encourage niya pa po yung kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At hindi lamang yun. They were bold, speaking bold about the gospel na ipangaral. Kaya nga po, kahit sila'y namatay, kahit sila'y nahirapan, kahit po sila'y nag-struggle, they fixed their eyes on Jesus. Yung kulungan ay hindi po naging hadlang para ipamalita po ang magandang balita. At yan po ay si Kristo. That's why lastly, in the verse 2 Timothy verse 4 to 6 to 8, ito po yung sinabi ni Paul. Alam niya na po, that is the last chapter of his life. Sabi niya po, sapagkat dumating na ang panahon ng aking pagpanaw, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang lahat ng aking takbuhin. So life is a journey. Journey po ang buhay. Ayan po ang patutuo. At pakikipaglaban. Life is at war. Our life is at war. But, ano sabi ni Paul? I have kept the faith.
Imagine po natin, kung hindi po naging tapat si Paul, hindi po natin pinag-uusapan siya today. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala. What a promise of the Lord. Mayroon palang korona para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, Panginoon, na siyang makatarungang hukom, kung siyang magpuputong sa akin ng korona. Wow! The Lord, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nasa PWD Fellowship. Diba? It talks about the whole believers, ang lahat po ng naniniwala sa ating Panginoong Jesus. There is a crown. Dito, kahit hindi na ako magka-crown, basta sa langit, magka-crown ako. So, anong piliin natin? Right? In the last verse, in Hebrews chapter 12, verse 1 to 3, napakaganda po. Sinabi ng Panginoon, of course, yung buhay ni Paul ay hindi po natapos doon sa Book of Acts because it is the beginning of the beautiful work of Jesus Christ. Kaya sinabi po dito sa Hebrews 12 verse 1 to 3, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, the believers, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. See? That's why apart from Jesus, we can do nothing. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa cross. Imagine a God. Imagine niyo po, a God that will die on the cross. That's a shame, di ba? But it's a shame to those people who are perishing. Sabi doon sa Bible. Sinabi din po ni Paul. Kinonsib niya po yan. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Wow! Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. So those finished work of Jesus, how He obeyed His Father, died on the cross, buried in 3 days, and resurrected. Those event, pangyayari, truth about Jesus Christ is our strength today, that all the promises of the Lord is true. Tama po. Pero again, hindi po natin makakamtan yan kung hindi tayo magiging faithful to the end of our life. Amen?